Isang makasaysayang araw muli sa inyo mga bata. Naririto muli tayo upang dagdagan ang panibagong kaalaman sa ating kasaysayan. Alam niyo ba na ang kalayaan ay isa sa pinakadakilang handog ng ating mga ninuno? Sila ay nakipaglaban at nagbuwis ng buhay upang ito ay ating makamtan. Subalit, alam niyo ba na hindi naging madali para sa ating pamahalaan ang pagbangon mula sa hamon na dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig, kahit na naideklara na ang Pilipinas ay isang bansang malaya? Sa kabila ng pagsusumikap ng ating pamahalaan na iangat ang kabuhayan at moralidad nating mga Pilipino, ay may mga suliranin sa lipunan na pilit binibigyang solusyon ng mga leader at ng mga naging pangulo na nagsilbi sa ating lipunan. Kaya sa araw na ito ay ating tatalakayin ang mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at naging pagtugon sa mga suliranin mula sa taong 1946 hanggang taong 1972 ng mga itinilagang Pangulo para sa ikatlong Republika ng Pilipinas. Tara na, dagdagan natin ang ating kaalaman ukol sa kasaysayan ng ating bansa. Makakasama ninyo muli, Teacher Tess Granada, guro sa Araling Panlipunan para sa ika-6 na baitang. Bago tayo mag-umpisa sa ating bagong aralin, tingnan nga natin kung masasagot ninyo ang mga hinihanda kong pagsubok para sa ating aralin ngayong araw na ito. Narito ang paunang pagsubok. Basahin ng mabuti o makinig ng mabuti sa bawat pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, siya ang Pangulong nagpatupad ng Pilipino Muna o First Filipino Policy. Sino siya? A. Manuel Rojas, B. Ferdinand E. Marcos, C. Carlos Garcia, o D. Diosdado Macapagal. Okay. Simulan. Ang tamang sagot ay titik C. Siya si Carlos Garcia. Magaling mga bata. Pangalawa, sa kanyang panunungkulan, tinawag siyang tagapagligtas ng demokrasya. Sino kaya siya mga bata? Siya ba ay si A. Sergio Osmeña Jr. o Sr.? B. Manuel Rojas, C. Diosdado Macapagal, o D. Ramon Magsaysay? Simulan nga sagutin. Tingnan nga natin kung ang sagot nyo ay titik D, Ramon Magsaysay. Magaling kung gayon. Ikatlo, sa kanyang termino, nakapaggawa siya ng mga tulay, kalsada at mga gusali ng pamahalaan. Sino kaya siya? Siya ba ay si Ferdinand E. Marcos, titik A? Titik B, Manuel Rojas? C, Carlos Garcia? O D, Ramon Magsaysay? Sige nga, tingnan natin. Ang tamang sagot ay titik A.
Nakuha niyo ba mga bata? Nalulugod ako. Magaling. Ika-4 na bilang. Siya ang nagsimulang magtayo ng ekonomiya ng isang bansang winasak ng digmaan. Siya ba ay si A. Sergio Osmeña Sr., B. Manuel Rojas, C. Diosdado Macapagal, o D. Jose P. Garcia? Ano ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay si Manuel Rojas, titik B, magaling mga bata. At para sa pang-5 bilang, hinaharap ng kanyang administrasyon ang malubhang banta ng kilosang hukbalahap. A. Diosdado Macapagal, B. Ferdinand E. Marcos, C. Elpidio Quirino, D. Ramon Magsaysay. Ano ang tamang sagot? Kung ang inyong sagot ay titik C, Elpidio Quirino, magaling! Nakuha ninyo! Natutuwa ako at handa na kayo sa ating bagong aralin. Tara, simulan na natin. Tayo ay magbalik-aral. Sa nakaraang aralin, natalakay natin ang kalagayang pangkabuhayan ng mga Pilipino pagkatapos ng digmaan. Bakit kaya nahirapan silang bumangon? Ano-ano ba ang nangyari? Tingnan ang mga larawan. Ano ang nangyari? Tama. Nasira ang mga tulay. Marami ang namatay at marami ang gumuhong mga gusali. Nagkasira-sira ang mga kalsada o ang mga daan. At ang mga transportasyon ay hindi na nakapag-lakbay. Magaling. Marami ang nasirang mga gusali at industriya. Para sa aralin natin sa araw na ito, ano-ano ba ang mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon sa mga suliranin mula sa taong 1946 hanggang taong 1972? Paano kaya natugunan ng mga suliraning kinaharap ng mga Pilipino matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig? At sino-sino ang mga naging pangulo sa ikatlong republika? Tingnan natin. Ano-ano ang kanilang mga nagawa upang makabangon muli ang mga Pilipino at matugunan ang mga suliraning ito? Kilalanin ang mga naging pangulo mula sa taong 1946 hanggang 1972 sa ikatlong republika. Kilala niyo ba siya? Tama, siya si Manuel Rojas. Ano kaya yung kanyang ginawa upang matugunan ang mga suliranin? Sino siya, mga bata? Magaling. Siya si Elpidio Quirino. Naging pangulo mula taong 1948 hanggang 1973. Susunod. Si Ramon Magsaysay.
1953 hanggang 1957. At siya si Carlos Garcia, naging Pangulo sa taong 1957 hanggang 1961. Sumunod naman sa kanya si Diosdado Macapagal, taong 1961 hanggang 1965, at ang panghuling Pangulo ng Ikatlong Republika ay si Ferdinand Edralin Marcos, taong 1965 nanungkulang Pangulo hanggang 1986. Tara, kilalanin natin sila. Si Manuel Rojas na naging Pangulo sa taong 1946 hanggang 1948 ay nagsimulang magtayo ng ekonomiya ng isang bansang winasak ng digmaan. Kanyang ipinatupad ang iba't ibang pangunahing mga prioridad ng kanyang administrasyon gaya ng industrialisasyon ng Pilipinas at ang pagpapatagal ng malapit na kooperasyon at espesyal na relasyon sa Estados Unidos, ang pagpapanatili ng batas at kaayusan at ang pagpasa sa Kongreso ng batas na magbigay sa mga magsasaka ng 70% kabuuang kinitang ani. Ang naging Pangulo sa taong 1948 hanggang 1953 ay si Elpidio Quirino. Sa kanyang administrasyon, pinakamalaki niyang pinagtuunan ng pansin ay ang pagpapatuloy ng pagbabago at rehabilitasyon ng ekonomiya at pagpapanumbalik ng tiwala at kooperasyon ng marami sa pamahalaan. Kinaharap ng kanyang administrasyon ang isang malubhang banta ng kilusang komunistang hukbalahap o yung hukbo ng bayan laban sa Hapon. Isang pulang komunista na tumutuligsa sa mga gawaing hindi maganda o hindi sinasang-ayunan sa pangunguna ni Luis Taruc at Claro M. Recto. Pinasimulan din niya ang kampanya laban sa mga huk at bilang Pangulo, nagawa niya ang mga sumusunod. Ang paglikha ng PACSA o President's Action Committee on Social Amelioration na layuning tulungan sa pagbagsak ng ekonomiya. Pangalawa ay ang paglikha ng ACFA, Agricultural Credit Cooperative Financing Administration. Ito ay para tulungan ang mga magsasaka na magamit ang pautang na may mababang interes mula sa pamahalaan. At ang panghuli ay ang pagtatayo ng Bangkong Rural at Labor Management Advisory Board. Ito ay isang pampangulong lupon ng tagapayo. Pangulong Ramon Magsaysay, taong 53 hanggang taon 1957. Sa kanyang administrasyon, iniligtas ang demokrasya ng Pilipinas. Kaya siya ang tinawag na tagapagligtas ng demokrasya. Ilan sa kanyang mga nakamit ay ang mga sumusunod: ang pagpapabuti ng pamantayan ng pamumuhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga sistemang patubig, tulay,
balon at kalsada. Pagsasakatuparan ng paggamit ng barong Tagalog, pagtatag ng SIATO o Southeast Asian Treaty Organization, isang pangrehiyon na politiko-militar na agregasyon at negosasyon sa Hapon ukol sa kasunduan ng bayad pinsala sa digmaan. Susunod. Ang administrasyon ni Carlos P. Garcia sa taong 1957 hanggang 1961. Sa kanyang administrasyon, tinutukan niya ang sumusunod: ang pagpapatupad ng Patakarang Pilipino Muna, First Filipino Policy, para mataguyod at maprotektahan ang produktong Pilipino, ang pagpapalaganap ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng mabuting pakikisama ng bayanihan dance troupe sa ibang bansa, pagrespeto sa karapatang pantao at pagpapanatili ng malayang halalan, ang paggawa ng Komisyong Sentenaryo ni Dr. Jose Rizal at ang pagtaguyod ng pandaigdigang kapayapaan at pagkakasundo sa pamamagitan ng opisyal na mga pagbibisita. Si Diosdado Macapagal sa taong 1961 hanggang 1965. Sa kanyang administrasyon, kaniyang ipinangako ang bagong panahon sa bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga sumusunod: paggamit ng pambansang wika sa mga pasaporte, selyo, palatandaan ng trapiko, pangalan ng mga bagyo, diplomang pampaaralan, at iba pang mga katibayang diplomatiko, ang paglipat ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa ika-12 ng Hunyo mula sa ika-4 ng Hulyo, paghahain ng opisyal na pag-aari ng Pilipinas sa Sabah noong ika-22 ng Hulyo 1962, pagkakalikha ng Samahang Mapilindo, Malaysia, Pilipinas, Indonesia, at isang pagkakaisang pang-ekonomiya at pagpasa sa Kongreso ng Agricultural Land Reform Code noong taon 1963. Si Ferdinand Edralin Marcos sa taong 1965 hanggang 1986. Sa kanyang paglilingkod bilang Pangulo sa unang termino, nakapagpagawa siya ng mga kalsada, tulay, paaralan, gusali ng pamahalaan, sistemang patubig, at marami sa mga ito ay nananatiling nakatayo pa hanggang sa kasalukuyan. Dagdag pa rito ang pinansyal at teknikal na pagtulong sa mga magsasaka, ang epektibong pangongolekta ng buwis, ang malawakang pagpapataboy sa mga mamumuslit at mga matagumpay na pagdadaos ng Manila Summit Conference noong ika-24 ng Oktubre hanggang ika-25 ng Oktubre, na dinaluan ng maraming pinuno ng estado. Ngunit, sa kabila ng kanyang magandang unang termino, dumanas ng malubhang krisis na pang-ekonomiya ang Pilipinas dahil na rin sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ito ang naging sanhi upang tumaas ang presyo
ng pangunahing bilihin ng maraming Pilipino. Maraming mga Pilipino ang nawalan ng trabaho. Ang floating peso ay patuloy na bumababa laban sa dolyar. Ang kanyang pangalawang hakbang na pagpapabago ng lahat. Para kay Marcos, ang tanging paraan para manumbalik ang tiwala ng marami sa pamahalaan ay magdeklara ng batas militar. Si Marcos ay nagpahayag ng proklamasyon bilang sa 1081 noong sa 21 ng Setyembre taong 1972 o ang Batas Militar, Martial Law. Napatalsik sa kanyang panunungkulan noong taong 1986. Natin ang inyong kakayahan kung naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Naghanda ako ng mga pagsasanay. Para sa ating gawain bilang isa, suriin ang bawat pahayag, isulat ang tama sapat lang kung ito ay nagsasaad ng katotohanan at mali naman kung hindi. Unang bilang. Ang isa sa mga pangunahing prioridad ng Administrasyong Rojas ay ang industrialisasyon ng Pilipinas. Pangalawa, si Elpidio Quirino ang nagpahayag ng proklamasyon bilang 1081 o Batas Militar. Ikatlo, sa panunungkulan ni Ramon Magsaysay na itatag ang SIATO o Southeast Asia Treaty Organization. Ikaapat, sa pamamahala ni Diosdado Macapagal, nangyari ang paglipat ng Araw ng Kalayaan mula 12 ng Hunyo mula sa 4 ng Hulyo. At ang panglima, ipinatupad ni Carlos Garcia ang First Filipino Policy upang maprotektahan ang mga produktong Pilipino. Sagutin sa inyong mga sagutang papel o AP Journal. Gawain 2. Ibigay ang tamang kahulugan ng mga acronym sa ibaba. Lagyan ng check o isulat ang tamang sagot. Una, Mapilindo. Ito ba ay Malaysia, Pilipinas, Indonesia, o Myanmar, Pilipinas, Indonesia? Pangalawa, ano ang SIATO? Ito ba ay Southeast Asia Treaty Officers o Southeast Asia Treaty Organization? Pangatlo, ano ang hukbalahak? Ito ba ay hukbo ng bayan laban sa Hapon? O hukbo ng banyaga laban sa Hapon? Ikaapat, ano ang ACFA? Agricultural Credit Cooperation Financing Administrative? Or Agricultural Credit Cooperative Financing Administration? At ang panglima, ano naman ang PACSA? Ito ba ay President's Action Committee on Social Amelioration?
O ito ba ay Presidential Active Committee on Society Amelioration? Tingnan natin. Ipares ang mga pangalan sa Hanay A at mga nagawa nilang programa sa Hanay B. Isulat ang titik sa inyong sagutang papel. Panapos na pagsusulit o para sa inyong gawaing bahay. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Isulat sa patlang ang tamang sagot. Sagutin ang katanungan sa ibaba. Isulat sa inyong kwaderno ang sagot. Kung magiging pangulo ka ng bansa, ano-ano ang mga programang ipapatupad mo upang masolusyonan ang mga suliranin? Sumulat ng 3 gawain. Inaasahan kong may natutunan kayo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mayroon bang tanong ukol sa aralin?